morning po sa lahat ang nanonood ng views nito. Naman po, dahil nga Sunday ngayon, kailangan natin na maghayag ng mga salita ng Panginoon dahil yun ang nais ng Panginoon. Dahil yung mga hindi nakakaabot ng salita ng Panginoon, pag napanood nyo ito, kunting sermon lang naman to para sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Kaya kapatid, tandaan mo, ang Diyos hindi natutulog. Alam niya kung anong ginagawa natin. Alam niya rin kung anong mga plano niya sa buhay natin. Kaya magtiwala tayo sa Panginoon. Kaya itong topic natin ngayon to ay siya lang ang maparangalan. Kaya manalangin muna tayo. Panginoon, salamat po sa mga mensahe na yung iparating sa araw na to. Naway kalugod-lugod ito sa mata ng mga tao na nanonood ng views na ito. Naway karagdagang lakas nila na mula sa inyo. Panginoon, kayo po may taas, hindi po ako, dahil kayo ginamit lang po ako bilang tagapagsalita nyo. Panginoon, gamitin mo ako, itago mo ko sa iyong likod upang kayo maparangalan, Panginoon. Salamat in Jesus name, amen and amen. Kaya yan kapatid, ito po tayo sa ating tema, lakas na galing sa Panginoon. Yan po ating tema ngayon sa Isaiah 40 verse 31. Sabi doon, ngunit silang nangahintay sa Panginoon ay babago ng lakas. Sila ay pailang lang na parang mga agila. Sila ay tatakbo at hindi papagod. Sila ay nagsisilakad at hindi nanghihina. Kaya kapatid, yan para tayo agila na lumilipad na hindi tayo nanghihina. Number 1, may mga katanungan lang kapatid. Sabi doon, napapagod ka na ba sa problema, sa trabaho o sa buhay mismo? Kapatid, yung mga tanong, kapatid, sabi doon, lahat tayo ay nakakaranas ng panghihina, pero ang magandang balita, may lakas na hindi nanggagaling sa tao, kundi sa Diyos. Kaya kapatid, tanda mo yan. Pangalawa, ang Panginoon ay pinagmumula ng tunay na lakas. Ang lakas ng tao ay may hangganan, pero ang lakas ng Diyos ay walang katapusan. Sabi doon sa Philippians chapter 4 verse 13, lahat ng bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Kaya kapatid, tandaan mo lagi, lahat ng bagay na magagawa doon nagpapalakas sa iyo. Tandaan mo Malawa, ang sikreto sa paghintay at pagtitiwala sa Diyos, hindi lahat ng dasal ay instant. Minsan kailangan ng magtiis at manampalataya. Ang paghihintay sa Panginoon ay nakakaranas ng bagong kalakasan araw-araw. Ang bunga ng lakas ng Diyos, ano yon? Nakakayanan ang pagsubok. Number 1. At pangalawa, nakakapagpapatawad kahit mahirap. Number 3, nakakapagpapatuloy kahit maraming hadlang. Kaya kapatid, kung may maraming hadlang sa buhay natin, ano-ano mga hadlang, mga distraction, kung ano man mga pagsubok na dumating sa buhay natin, yan yung mga pakana ng ating kaaway, nasisitan. Kasi ayaw niya maglingkod tayo sa Panginoon. Ang gusto niya lang ay gumawa tayo ng masama. Kasi naman, alam naman natin ang diablo, tuso yan. Kailangan tayo mapagmatsyag at sa Panginoon, dahil kung hindi, baka matangay tayo ng ating kaaway. So kapatid, sa aking mga pangwakas, sabi doon, mga kapatid, ang tunay na lakas ay hindi sa kayamanan. Tanda mo o posisyon o sarili. Hindi yan sa kayamanan o sarili. Ang tunay na lakas ay galing sa Panginoon na laging handang umuwalalay. Tanong ko kapatid, handa ka bang ilapit ang iyong kahinaan sa Diyos at hayaan siyang magbigay ng lakas? Yung mga katanungan ko sa iyo kapatid,
Ipapanalangin kita. Panginoon, salamat po sa dahil na kahit kami napapagod at tumihina, kayo ay nagbibigay ng bagong lakas. Turuan niyo po kaming magtiwala at maghintay sa inyong tamang oras. Palakasin niyo po aming panampalataya upang patuloy naming magawa ang kalooban niyo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, kapatid. God bless you. Kung nagustuhan niyo yung news na to, share na lang po sa mga ating mga kapatid na hindi nakaka-church o hindi nakakasimba. Kaya, thank you and God bless you to.